Masyado nating in-overestimate yung kaya nating gawin in a short period of time and hindi natin binibigyang halaga what we can do sa mahabang panahon. One technique that I want to give you is don't ever count the cost. Huwag mo bilangin kung ilang araw pa yung natitira. Huwag mo bilangin kung ilang araw, ilang buwan mo pa siya kailangan gawin. All you have to do is focus on what you have right now, the 24 hours that you have right now. Focus on those hours and crush it. Every time you do this, every time, masasanay ka hanggang sa maging normal siya sa'yo. It's part of the lifestyle. Parte siya ng buhay mo, parte siya ng ginagawa mo. Alam mo na yung priority mo. Most of you, you're questioning yourself, bakit di ko nakita improvement ko? Question is, how long have you been doing this? When you see someone, you only see the results of that person. Di mo nakikita yung proseso and madidemotivate ka. What you have to do is focus on your own process. Don't count the cost. Huwag mo bilangin yung araw, huwag mo bilangin yung minuto. Don't count it. Just count every set and don't ever complain because most of the time, you are the reason why you quit. It's a go! Okay guys, magdadalawang oras na tayo. Coach, Mav, bakit? Sa dalawang oras, isa lang yung ginawa natin na move. Huh? Meron ba nakaisip doon? Meron ba sa inyo nakaisip? Bakit sa dalawang oras yun lang yung ginawa natin? Paulit-ulit, paulit-ulit. You know why? Itanong ko sa inyo, paano mo pababagsakin ng isang malaking puno? Paano mo pababagsakin ng isang malaking puno? Come on. Lainan, Rod yan. Pero paano mo pababagsakin Ako ng daw isang kaya yung malaking puno? coach. Paghirapan pwede, pero paano? Ano yung malaking puno hindi mo kaya yakapin? Paano mo pababagsakin yun? Diskartehan, same. Pagtutulungan pwede, pero let's say ikaw lang Hey guys, wag niyo pagtawanan to. Pag nasagot niyo to, you can apply this in everything. Okay? Whether basketball man yan o kung ano ginagawa mo, hindi mo mapapagsak ang isang puno. Iitakin mo siya sa magkakaibang parte. Hindi mo mapapagsak yun. Kung ngayon, dito mo iitakin, mamaya dito mo iitakin, mamaya dito mo iitakin, bukas dito mo iitakin. Iba-iba. The only way for you na mapapagsak yung malaking puno na yun, itakin mo sa same spot. Lupigan, Araw-araw masiguro ni si hanggang bumagsak siya. Naiintindihan nyo? Okay. Naglibong na ako asang team ni Bigyan mo ko 10 straight. Ready, set, go! Sige lang. Come on, one. Nice one. Good job. That's how we do it. One. Good job. Two. Nice one. Okay, makinig ka. You make mistake. Diba kanina hindi ka nagkakamali? Ibig sabihin, yung kanina, madali para sa'yo. Yung level ng speed na ginagawa mo kanina, madali para sa'yo. That's why hindi ka nagkakamali. Nung dinagdagan mo yung speed, nagkamali ka. And that's what we want. Pag di ka nagkakamali, it means you're not improving. Ibig sabihin, nandun ka sa comfort zone mo. Now, you go out of there, you'll make mistakes, the better. Okay? Ready? Set. Train for you to be comfortable. You train for you to be uncomfortable. Every time you train, make sure you reach that point. You reach that limit and then go beyond it. I want you to make more mistakes. Because more mistakes means that you're uncomfortable. Ayaw, pati! And if you want continuous improvement, it means continuous Ayaw discomfort. lagi pang inana. Kung kaya mo iwanan, talagang iwanan mo. Kung kanino mo pag ginawa yun, nakinig ka kaagad, hindi ka tatagal ng ganyan. Hindi siya yumuyuko. At ramdam kong palaban talaga siya sa ensayo. Ramdam ko na kahit anong ibigay kong klaseng ensayo ay hindi niya aatrasan. Kahit na masakit legs niya, kahit pagod na siya, ay lalaban si Ashley. At sa loob ng 2 linggo or halos 3 linggo, na-develop niya yung ganong klaseng mindset, attitude, mentality, approach, behavior. Sobrang magiging malaking advantage para sa kanya. Dito nga ay talagang napagalitan at nasigawan ko si Ashley. Stop! Tagal na! Ang push-up. Come on, labanan mo yan! Pambabae. Talon! Pero sa loob-loob ko ay talagang nagulat ako sa naging behavior niya. Kanina pa kasi sinasabi, kailangan sigawan ka muna eh.
Kung sa dating Ashley to nangyari, ay siguradong mararamdaman ko na titiklop, yuyuko at magpaparamdam ng kahinaan. Pero ibang Ashley na ang nakaharap ko ngayon. Yung dating bata ay matured na para bang handang-handa na sa kahit anong haharapin niya sa araw-araw. At sa pagtibay ng loob niya ay siguradong mas malaki at mas mabilis na improvement ang naghihintay para sa kanya. Kasi kauban ka do. Ah! Oh my God. Renata. Nagkontra sila. Right. Nagkontra sila. Nagkontra sila. No, kontra. Kontra. Nagbaliktad man na sila line. Patay. Oh, nausa man na nanong gadungan mo. Ay kuliho ka. Oh, kapuya po tayo. Yan, magkalat. Kaloto mo. Para sa ulan mo, papalit ng class. Napalit mo na. Wala. Ano mga mo na yung top, mga dito, papala ka. Kapla. Yung mga tao nila. Di ka doon ipusa, nakadong.